diri. So last time, mga tuwa namang na-discuss is ang introduction and our statement of the problem. So example, okay. So kung ato ang lantawon sa graduate school handbook, ang pagpasunod niya supposedly is right after the background of the study kanang ginahimo nimo karon sir no under introduction. So supposedly review of literature tani ang una, then your theoretical framework, conceptual framework, usa ka mag statement of the problem. But it is essential that we have our statement of the problem first. So dili man jud sa ingon nga pasunod jud ta mag plaster ana tanan tungod kay we have to also consider nga pag plaster na to sa tong RRL o sa to ang conceptual framework, kinahanglan pata sa to ang statement of the problem. Okay, so ang uban man gud they would prefer nga mag conceptual framework o sa sila or mag theoretical framework o sa mag statement of the problem, pero sa ako am gud gina-base mo gud ako ang pagpasunod sa RRL based sa to ang SOP. So ngano ing ani ni siya kay ko ang sample. Okay, tungod sir nga ang variables no sa ato ang okay. Sorry. Lang zoom in. Okay. So, ang reason, nga nagiuna na to ang statement of the problem, kay for example, sa kani siya nga statement of the problem, sir, natay mga variables, diba? So, first is we classify our respondents according to their age, sex, educational attainment, employment status, length of service, and position. And then, later on, ato apod siyang gi-base no, sa ato ang variables, which is ang level of digital transformation in terms of the for example, mo ni siya mga following aspects no the for 5 P's of marketing, and then ang organizational culture pod no kay another na po na siya nga variable if i-assess po siya sa following aspects sa 5 P's of marketing, so on and so forth. So for example, these are the following variables nga ako ang gusto i-measure in my statement of the problem, and I will base my RRL no sa pagpasunod sa ako ang variables sulod sa ako ang SOP. So ato lang himduman for example no diri I have 3 variables: digital transformation, organizational culture, and service quality. Kay mo man na siya ang 3 variables nga ako ang focus sa study nako. So kung mo plaster ta sa tong RRL sir, wait lang, kusang i-move forward. Okay, lahi mong plastada aning usa. Okay. Kung i-plaster na sa RRL, mahulog siya under conceptual literature. So, kung unsa to yung mga variables sa imong SOP, sir, since imong gipili is, check na ko, dili sir ha. Itong kuan uniform. Oo, so number 2 to sir no. Number So, ang 2 mo. imuha is uh, uh, level of self-esteem. So, pwede ka self-esteem imuha ko ano, Ang variable self-esteem ang mo. variable, and then socio-economically disadvantaged students, then katong kuan gender, family income, and school support, pwede po na siya nimo kuan as RRL. Self-esteem sa mga students and wearing school uniform,
in terms of gender, family income, and school support. So, kana sir, pwede nimo siya, ay sorry, na-move na noon. Pwede nimo siya kuhaan as basis. You identify first ang imong mga variables and pagpasunod niya, and then mo po nimong pagplaster sa imuhang conceptual literature. So, bali, since una man nato is RRL, diri man gud is nauna, ang kani siya sa GSU nga format is nauna ang theoretical ug ang conceptual before sa RRL. Pero ang sa Santa Rita is una ang RRL, then we have the theoretical, then we have the conceptual. So, sa RRL, sir, natunga siya into 3. So, under review of related literature or RRL, atong tungaon siya into conceptual literature, which ga-conduct tag thematic analysis, or i-classify siya according to our themes or our variables. Then, we also have foreign and local studies. And then, naapod tay synthesis, no, which is the summary of the entire RRL nimo and then how it relates to your study. So sa first part sa RRL na to, sir, isang conceptual literature. So mao ni siya ang katong mga variables, no. So sa ako ang study, sa akong SOP, ang identified variables nako kay digital transformation. So nagkuha ko og mga different literature online nga related to digital transformation in the hospitality industry. So it should be 5 years prior or 5 years prior ang recency niya. So pwede ta mag-start from 2019 to 2024. And then diri sir, no, makita nimo nga dili lang usa ang ako ang basis kundi sa ka paragraph na ako'y tagduha ka references, no. Diri sa second paragraph na apoy tagduha. So dili lang na siya ingon nga usa lang kabuok, no. So sa next na po nako is organizational culture. Kay mo na akong second variable. So nagkuha po kog mga different literature nga mo relate ana. In your answer, siguro mangita ka og literature on self-esteem in wearing the uniform, and then katong self-esteem and its relationship wearing the uniform and its relationship sa self-esteem sa mga socially disadvantaged kana Socio-economic socio-economic disadvantage disadvantage. nga mga students. Then in terms of katong sa family concerns, no, katong mga different aspects na tong gi-identify, no, family income, school support, no, gender. So appeal pod na siya kay sometimes lahi man ang self-esteem sa babae o sa laki when it comes to wearing the prescribed uniform, especially if they belong in the economically disadvantaged nga students, no. And then lahi pod sa family based on family income and also the school support. So pwede pod ta ana mo butang, sir, as part of your literature, no, nga imong i-arrange in your RRL. Okay, so several lang siguro nga literature, sir, mas maayo, and then kanang ikuan lang siya, make sure lang jud siya nga recent, and then tudloan natin kaon sa ang pagplaster sa kay every time nga mag-search manggug ka, sir, og kanang mga literature and you provide in-text citations, dapat naapod kay reference list nga naka-prepare, no, kay para at least when we do cross-referencing, no, or mag-check ta kung unsa ang nakabutang diri nga in-text citation, naapod sa imuhang reference list. Okay. So sa ako tulo man ako kay service quality, digital transformation o organizational culture. So mo na ako ang basihan for my literature, no, conceptual literature. So after sir, diri na ta sa related studies. So mo ni siya ang second part. So mas mayo, sir, sa per section na atay tag 5, dili lang limited to just one references na ay tag 4, 3, 5 kabuok references atong ibutang para daghan pod ang ato ang literature. Dili na lang siya ingon nga nagbase lang ta from one source only. Okay, so ang itatag foreign literature, those are literature that are published online and are from foreign authors. So after foreign literature, as usual, naapot tayo local studies, no, here in the Philippines. Sige, tag 5 lang, okay na siya.
Muna siya ang itsura niya. Wait lang. Now, this is the last part, no? Ang relevance of related literature and studies, or we call this synthesis in our handbook, no, nga pag plus star, this one. No, so, this provides the summary, no? So, naa diri ang summary sa tanan nimo nga literature, no? Nga na-mention sa babaw in your conceptual and in your related studies, no? So, conceptual based on the themes or your variables, and then ang sa second part ana is your related studies under foreign and local literature. So, kato talang ipang-mention ni mga literature, sir, imo nang i-discuss diri sa relevance or simong synthesis, unsa yang ibuok summary niya and how it is related to the study. So, for example, no, the review of related literature, ano siya diri, no? And studies are vital, are vital as they focus specifically on the topic under investigation. So, they discuss the impacts of digital transformation, organizational culture, and service quality within the hospitality industry, leading to innovations in services and facilities. So, mini akong gi-discuss diri nga ano, importante man to mga literature akong gi-gather sa babaw, no? Kay tungod, nag-discuss man siya related sa topics sa ako ang study. No, which is akong variables, digital transformation, organizational culture, and service quality. The information gained from these references has broadened the researcher's understanding and perspective on the proposed study. Furthermore, kani ang RRL provides insight into the extent to which the current investigation has been explored by previous researchers. Okay? And then, imo rin i-discuss na in summary ang kani mga various studies kay mo ni siya yang ipang mention katong naa sa RRL, and then nakatabang siya sa study kay tungod gahatag siya og insight, no, nga na-explore na sa mga previous researchers and makatabang siya sa current researcher sa iyahang gina-conduct nga study karon. Okay? So, mao na siya ang 3 parts sa ato ang RRL. So, okay ra sir, nakakuan na ka? Yes, ma'am. Okay. Now, dili na pud ka sir sa ato ang reference list, no, kay while gasugod ka sa imong introduction, di ba naman kay mga references pod from naman kay mga references pod from the internet, no, let's say sa Google Scholar. Now, kani siya sir magkinahanglan ta og reference list, no. Dala na ko ang sample. Okay. So, mo ni siya ang example sa reference list na to, sir, which is arranged in the APA 7th edition format. So, unsaon man ni siya, no? So, for example, sir, in your introduction or sa inyong RRL, nagkuha ka og mga literature from Bilgihan and others in 2022, or He and others in 2023, or for example, dito sa babaw, nagkuha ka from Iran Mesh and others in 2022, so on and so forth, no? So, usually when we provide in-text citation, for example, kani siya gikan ni sa specific, kani siya nga paragraph, gikan siya sa study ni Pensarelli, no, in 2020. So, gikuha mo siya nga kaning specific paragraph to add in your RRL. Then, mo siyang gi-paraphrase, syempre na, para dili po ta ma-plagiarize. So, nagbutang ka, kung mag-in-text citation ka, pagbutang ka ani og last name sa author. Okay, last name sa author, and then comma, year published. So, no need na magbutang og kanang month and date, just the year published. Now, you will only enclose this in a parenthesis if the citation is at the end of the paragraph. But, for example, no, para sa ni kay Bujales and Sinarta, this in-text citation is not placed in a parenthesis except for the year published. It is because it is part of the paragraph na. It's not at the end of the paragraph, but it's at the very beginning. So, for example, may nga nabi ka nga, furthermore, in the study of Bujales and Sinarta, or
It was mentioned from the study of Buhales and Sinarta that etc. So, ang last name nilang duha kay duha man sila no co-authors man silang duha kay namanggoy uban nga more than two authors, ang uban isa ra usa, no depende sa study. So, sa kani nga part is since duha man sila, so syempre dili ka mobutang og ampersand but rather the exact word nga and naa sa gawa sa parentheses ang citation no or ang name sa author, last name niya dili ang first name, last name sa author, and only the year published ang naka-enclose sa parentheses. But if kanang ang imuhang pagplaster sa paragraph is kanang ingani no and then wala nimo gi-mention si author, so pagbutang sa in-text citation niya na naka-parentheses si Pensarelli and nakabutang ang year published provided inside a parenthesis. Okay? So, mao ni siya ang pag-cluster na to, no? Now, kani siya, sir, dapat na apod siya corresponding nga reference list, no? So, muni siya ang ato ang example sa reference list. When we place it in a APA 7 edition format, dapat na ang complete name sa author, only ang last name ang naka-spell out and then naka-abbreviate siguro ilang first name and middle name, no? And then, syempre, naka-ampersand ra ang ilahang names, no? Nga and, Akbar and Shakogna. And then, nakabutang sa parentheses ang year published, dayon place a period. Next, the title of the article, dayon, period, asa siya nga journal na publish. Okay? Dayon, page numbers. If pwede mabutang po siya, unsa siya nga edition or volume number, pwede po siya ibutang dire. And then, the DOI link. So, ang DOI is very unique only to research journals because ang DOI, no, or the Digital Object Identifier is given to every research papers published in a research journal. So, para sa tanong nakapublish ko sa Philippine Social Science Journal, so naay specific DOI link ang naka-indicate sa ako ang paper in the research journal. So, each research journal has their own DOI. And then, ang paper itself, no, like for example, sa Saka Research Journal, there are 15 publications, no, or 15 ka-published papers ang naa sa Osaka Research Journal. Kada usa sa 15 research papers or articles na sila specific digital object identifier or kaning DOI nga unique only to them. Same goes with the researcher, no? Each researcher is provided with an ORCID number as soon as maka-register sila. So kanang ORCID is mo only means to search you as the author and to contact you, no? So only specific ra pud na sa imuha as the researcher. But for certain articles, na sila own nga DOI. Same po ani kay Ashio, no? Abarintos, Pagyo, and others, no? So, kani siya, na po siya own DOI po niya. So, yung ani ang pagplaster sa to ang APA 7th edition format. So, kung nagkuha ka og literature no from Iran Manesh, dapat na apod diri sa reference list ang iyang pangalan. So, kung sa in-text citation lang, only ang visible is the last name and ang year published. Kung more than 2, butang na taog et al. Or and others. Okay? To indicate nga there is more than 2 authors. Okay, so, i-search na to Iran. Okay, so makita nimo sir diri nga naa si Iran Manesh and others. So, tulo day sila no, na si Iran Manesh, Wang, and Gar. In 2022 na na-publish silang paper no. So, nakita nimo diri nga naapod siya expanded version in the reference list because nakabutang diri ang title of the article, asa siya nga journal na belong, unsa siya nga volume number, page number, and the DOI link. So, this should be the arrangement once you get references online. So, how do we get this, no? So, ano to pagkuha? Ani. So, we go here sa Google Scholar.
Okay. For example, uniform. Search ka diri sa Google Scholar. Syempre, since natay 5-year recency, before ka mo read og article, sir, para ibutang sa imong introduction or sa imong RRL, imo siyang since 2020, and then include citations. So, mo ni siya ang mga examples, no? Inform sa team of students. This is an example. Okay? So, for example, no, nakay mga nakita there nga mga articles unya let us just place an example, Sir Ha, since due to the lack of time. So, out of all the articles yung nabasahan since 2020, for example, this caught your attention, no? So, pag-click nimo ana, sir, so basahon pa man nimo, no? Nagtaon dira asay mga certain paragraphs nga mo fit jud sa ibutang sa imong introduction or sa imong RRL. Okay. There are some articles nga pwede nimo siya ma-download for free, na ay uban articles nga kinahanglan pa nimo siya bayaran for you to access. So, pwede man ta mo gamit og Sci-Hub in kaso nga naay certain articles nga dili ta ka basa, no? Para sa ni na ay bayad. So, you will try if ma-access ni Sci-Hub. So, kani siya kinahanglan magud siya bayaran. Kay ubang research journals dili siya open access. We'll search for Sci-Hub. Okay. So, Sci-Hub is actually, just a disclaimer, it's not legal, no? Pero, it has helped several researchers, no? When I did my research sa una, no, di mo ko ka-access. Karon kay na naman ko'y AI, so dali na lang jud kaayo maka-generate, no, og mga different like resources online. Pero mo po lagi ang disclaimer lang ana na ay tendency nga himo-himo ra pod ang literature nga gibutang ni AI. So you have to double check it jud, no, unlike nga kung ikaw jud mismo mobasa mangita, it's a total guarantee nga legitimate jud ang imuhang source, no, kay it's actually published jud online and not just kanang gifabricate lang ni AI. So for Sci-Hub, these can actually access certain research journals wherein dili ka download sa article or di ka kabasa kay tungod you have to pay for it. But this is not foolproof because there are also some articles nga dili jud ma-open ni Sci-Hub, especially if their technology is like far more advanced and they can block Sci-Hub off, no? But let us just try. Anyway, kanang if maraming siya trial and error, if dili gani siya kani ma-open ni Sci-Hub and naa siya bayad, then we can just look for another article. So fortunately, ma-open siya ni Sci-Hub, no? So kani sir na-open siya ni Sci-Hub and makita nimo nga mabasa na nimo ang full article. You can even download it. So kani sir mo ni siya ang iyahang naka APA 7 edition format na siya. What is nice about Sci-Hub is naka APA 7 edition format na ang iyang reference. So pwede ra pud nimo ni siya ikopya, ibutang sa imuhang reference list. So, i-rectal lang siya copy, no? Nindot siya, ma'am. So, ang ako alam po ko ni sir is every time nga maghimo ka sa imuhang let's say introduction or sa imuhang RRL, for example no mag-search na ka, magkuha kag mga paragraph no from articles imong ibutang sa imong paper, ako lang yung i-answer nga dapat na kay naka-prepare nga reference list. So sa ako mo open ko sa poll mo ni siya ako ang actual paper no kung asa ko gasulat sa kong introduction or sa ko ang RRL. So mo open na po ko another document and dira na ko ipang paste ang mga references nga gipangkuha nako online. Para sa nino mo ni siya atong nakuha from Sci-Hub. Nya ipang dump lang siya tanan dira. Nang in a way lang pud nga na ay separation from the next na pud nga references kay later on ato siyang i-arrange.
Okay. So ara na sa mag i-dump lang sa nato na dira for the meantime. Then we save also this one. So for example, to i-save as reference list. So every time na kag-search sir, imo pod siyang i-butang sa imong reference list para dili siya mawala. Oh, so to ibutang nagbasa ka diri, no nya na ay part diri sir nga kanang pwede na ko ni siya ibutang sa ako ang para sa nino, pwede na ko na siya ibutang kanina sa introduction sa ako ang um, paper. Oh, kani siya. Kay ang kaning yet, kani siyang yet until inequality, pwede man siya under kay Sabic El Reyes, no? But ang kaning UNESCO 2015, kani usa ka sentence, dili ni siya gikan sa kaning nga reference list, gikan ni sa UNESCO. So pangitao na po nimo asa ang original source ani nga imong i-cite imo pa siyang taga-ag reference list. So for example, kani abi akong kopyahon for my introduction or sa ako ang RRL, nya ibutang nako siya sa ako ang manuscript. Example ra na sir ha. Okay, mo siya. Mao abi ni siya kung nabutang. Unya kani gikan ni sa kay Sabic El Reyes, Mansur and others, kani siya kung kopyahon. Only the name of the author and the year published, ibutang siya diri. Pero wait lang, ako lang ipadakon para makita pa dyan. Sir, ako sang ikon akong charger. Okay. So, for example, sir, i-plaster sa nato nino kay murag nakatag man siya. Okay, ito sa ning i-justify na lang jud siya daan para hipid. Okay. So, for example, kani wala man ni siya citation, so it's already ko na obvious nga gikan ni kay Sabic El Reyes and others. So ato lang ning tangtangon ng uban kay daghan naman sila, ato lang pabilin ang last name et al. et al. And then since naman siya sa last, so ang parenthesis diri. Syempre ito pong i-change ang font. Ang period should be after na sa citation. Lang ako ning Actually, Times New Roman 12, rigid din siya, sir. Ako lang gipadako. And then, kung ano siya dapat? Double space, justify, and then, Times New Roman 12. Ano ni siya dapat? Okay. And then, ang kani UNESCO, no? So, syempre, ang na-address itong reference list is kay Sabic El Reyes Raman. So, pangitaon, balik na po ta diri nga article. Ato ta sa reference list ani nga article ang pangitaon si UNESCO. Or in short, pwede ra po ta Control F para pangitaon ang ato ang word, no? So di na ta mag-scroll, mag-skim and scan. Pwede ra nato Control F na mo pop up dira nga mag-search bar, and then dira nato na i-type ato ang word. So na ay 4 results. Ato lang i-scroll down. So this is the first UNESCO nga result. And then this one, no? This is the second UNESCO nga result. And which fits the in-text citation kay 2015 man pud to siya na-publish o kani ato ang kopyahon. And naka APA 7th edition format raman ni siya. Wala ni i-copy and ibutang diri sa to ang reference list. Syempre ibutang sa nato sa parenthesis. Okay. So, naa na tay reference list, duha ka buok nga mo inline pod sa ato ang na-search. Okay? Nga paragraph, no? Pero kani sir, dili ni siya nato i-copy paste lang, nato lang ning i-paraphrase tanan para di pud ta maka-commit og plagiarism. Okay? So, nara mo guri mga dagag paraphraser, no? Natay Quillbot, no nya sa Quillbot usahay kay i-recheck pa man gani nato, no, kay usahay pud ang ilang paraphrasing pod dili pod siya sakto, no, di pod siya grammatically correct. So
at least makalikay pud ta nga sangit ta sa Turnitin kay naman pud tay plagiarism and similarity checker, no, moagi man jud ang tanan nga graduate school students ana, so mabal-an pod sa Turnitin if copy pasted ra ba ang imuhang content sa imong research paper or if niagi ba siya og AI. Kani sir, malikayan ni siya if i-paraphrase kay wala man ni kaso if manguha ta from UNESCO or from other researchers, basta i-paraphrase lang jud nato para dili ta makakommit og plagiarism. You're basically retelling or rephrasing what the authors are presenting in their paper, no? Dili man ni atong own words, and ang purpose ng pod nga natay in-text citations, no, na po tay reference list is to let our readers know that this is not our original ideas, but basically this is from the ideas or the findings of the author, of the original author, and then ning borrow rata para further support sa tuang research. So okay ra sir, nakakuan ra? Yes, ma'am. Okay, so every time nga naa kay makuha diri nga article sir, nga magbasa-basa ka no nya murag nindot man ni siya, nindot ni siya nga ko ano kay na talk about kanang sa poverty rate no nya ang kanang ang how poverty plays a role in the self-esteem pod sa mga estudyante labi na sa school uniforms, no. So sa pagbasa galing karaan jud kano 2008, 2013 pa ang uban, so mangita na lang jud ta og mas recent pa jud. So walga sige na ka og sa basa-basa sir, no. So na kay makita na pod nya, for example kani ma'am wala abi ni siya kuan ma'am, example lang no, kani abi wala abi siya kanang in-text citation like katong sa UNESCO, so it's already understood nga gikan siya sa original jud siya nga words ni Sabic L. Reyes or the author of this paper, so siya na pod ang imong i-cite. Pero kung parehas ani nga nagkuha ka og paragraph from this article nya na nakabutang nga in-text citation like kay Bledsoe and Cohen, no, so dili na si Sabic L. Reyes imong ibutang sa imuhang reference list kundi kani si Bledsoe and Cohen. So imo na po nang pangitaon diri no, control F na pod ka nang mugawas na pod diri nga word, and then imo na pong i-search si Bledsoe. So na I5 results nya areta sa ubos. Ito lang i-scroll down. And then mao ni siya. Kopyahon ra na mo ni kay mo mong nakitaan nga paragraph and then naka-cite si Bledsoe and Cohen. So sa reference list kanira pod imong kopyahon ibutang sa imuhang reference list. So kuan jud ni siya sir no, very tedious ni siya kay wal ka pangita kag paragraphs nga ibutang or mga literature nga ibutang sa imuhang paper, no, sa imong introduction nga imong i-cite og sa imuhang RRL, maglista pod ka og reference list. So dili lang pud ta limited to one paper alone, we can explore other papers. Okay? So actually sir, pwede man ta sa Sci-Hub no mokuha aning reference no, or pwede pod gani diri mismo sa Google Scholar, no. So for example mo ni siya ang katong article nimong nabasahan, ari ra ka sa site kaning naay murag quotation mark, click ra na nimo, and then naay mo gawas nga different citations, no, depending on its style, natay MLA, APA, Chicago, Harvard, and Vancouver. So ang pinaka kuan dyan, no, ang ginagamit, pinaka-common dyan in research paper is ang APA or the American Psychological Association nga format. 7th edition siya kay tungod nag-include na siya sa DOI. So dire sa Google Scholar wala pay DOI nga naka-include, no. So mas nindot po to si Sci-Hub kay na siya DOI or Digital Object Identifier nga naka-include. So pwede ra pod kani sir no, copy lang mo galing kagba lang kag pangita sa DOI. DOI is only for research journals, parehas ani niya no. This is published in a research journal, a journal of comparative and international education. There are some articles here that are not published from research journals, so it is expected nga wala siya DOI, and that is okay. Yung uban if books ra ba siya no, or website sa government, wala ra man problema. But we do not allow government websites nga ibutang in our RRL, pwede ra siya ibutang sa introduction. But for government websites,
pwede siya sa related studies ibutang, pero dili siya pwede ibutang sa conceptual literature. So basa ra jud ka diri sir, ngita ra jud ka og kanang preferred nimo nga paper, and then ang process is just the same sa katong ako ang gi-discuss kanina. Okay, parehas ra jud siya og process, or over and over lang jud siya until maka-come up ka with several references for each of your literature, no? So again, naatay 3 parts in our RRL, naatay conceptual Conceptual. based on our based na siya sa ato ang variables, and then naapod tay related studies, naka-separate siya into foreign and local literature. So pwede siya foreign literature kana mga published by international authors, and then local literature published by local authors here in the Philippines. And then naapod tay synthesis, no, or relevance of our related literature, no? So mao na siya sir ang katong ato lang i-summarize ang tanan natong RRL, and then maghatag ta og murag discussion ngano kani siya related sa ato ang study. Okay? Pila gani ang limit ma'am? 5 ma'am no ang minimum nga kwan nga O citations. per answer per part, like for example for one variable 5, so sa next pa nga variable 5. So pwede man siya tulo, pwede 5, no, 3 to 5, okay na na siya. Sige ma'am. Basta dili lang usara ka buok, no, 3 to 5 mao na siya usually. And ko answer kanang same pod na sa ato ang related studies. So ang related studies pwede ra siya dili rid siya exactly literature, no, pwede man siya from a website, pero basta is a legitimate website like UNESCO, no, World Tourism Organization, mga nga guys sir, no, kanang related na pod sa imuha nga study, and it's like a government website or a legitimate website jud siya that holds kanang na siya bearing pod ang iyahang murag gi-publish pod ba, and ma-identify po nato kinsa ang author, no, when was it published. Kay na may cases man gud nga wala jud siya year published, pero useful man ang iyang information, pero dili lang siya dapat frequent makita sa paper, no, nya unsa tong buhaton kung wala siya year, pwede ra ta mabutang og ND, meaning no date, pero as much as possible ginalikayan lang siya nato ang mga ing-ani para to really ensure nga recent ang ato ang sources. So, what if abi kung website ma'am, bali dili na to nimo i-paste jud tanan niya kung ano nga URL ma'am no? Dili kung website sir, kay murag dili naman siguro needed, kay parehas ani sir sa UNESCO ang name Ang ra jud sa iyahan katong kuan website, din mo. oo, and then ang title sa article. Sige ma'am. Sige ma'am. Pero again sir, i-keep na lang nimo ang link in just in case, kay basin ang uban nga panelist, kay magdepende man pud sa panelist good sir good, na may uban nga external panelist nga pangitaon nila ang link, so you just keep na lang just in case, no. So na kay version nga na ay link, na kay version nga walay link, or kung mabutang kag link daan, kung Yeah. katangtangon nila di okay ra, at least igo na lang ka mo, remove na lang. Sige ma'am. Okay, so okay ra sir, nakakuan ra ka, nakaka-catch up ra ka sa Yes ma'am. so ang theoretical framework siguro inikabalik na lang nato together with the conceptual, kay ako ipa-focus for our midterm exam, you will need to submit kuan ra jud sir your introduction, and siguro maski nakaanam-anam na ka sa imuha pod nga conceptual literature, and it has to be both in printed and soft copy, kay i-run ako through Turnitin ang soft copy, and i-run pod ako po na siyang i-check ang printed one. Sige So, ma'am. i-introduce na lang ko ang Turnitin samtang naapata diri, no, kay di na lang sa ko mo proceed with, kasi supposedly mo proceed ko with our theoretical framework and conceptual, pero kasi may information overload, focus na sa jud sa pag-finish sa imong introduction sir, and sa imuhang RRL, at least a portion of it, para
nana kay agi nga conceptual literature, related studies na lang og relevance ang imong tiwason. After ana, tagaan na pud ka og another na pud nga semana para tiwason na siya para maka theoretical ka og conceptual framework, and then at least mahurot na to ang chapter 1, no? Okay. Sige ma'am, excuse ma'am. Bali after sa background study ma'am, ang conceptual kuan dayon ma'am, literature. Sir, after sa background of the study, sunod ana ang RRL nimo. Dayon, imong statement of the problem after na siya sa conceptual. So RRL. Dayon, mahuman ka ana sir, siguro in the mid of November, himo na pud ta og theoretical o conceptual. Madala ra na ang theoretical o conceptual within 1 week. Kaya di man siya nga nakataas jud nga mangita pa kag mga references. Dali ra man jud na ang theoretical ug ang conceptual. So tunga-tunga sa November sir, mahuman na nimo na siya, i-insert nimo imong SOP. Sige ma'am. Dapit ha akong i-answer. Anara sir ay. Kay ang imo man kung i-submit nako sir karong ini kabalik November 9 is kani siya. Nya naa naman kaaning statement of the problem. Naa na kaani, so okay na kaani. Dayon, tiwason nimo nimong synthesis and theoretical conceptual frameworks are in the midst of November. Tunga-tunga kay ngano man ang remaining kani siya sir dili na makakinanglan mag-search ani, sulaton na lang ninimo. Makuha rin ninimo og 1 week ang kaning tulo. So, di naman ka mo agto pa o Google Scholar, mag-plastar, mag-hanay, mo pa nang i-arrange. Because by the end of November, mo na ni siya ang last. Para chapter 2 na dayon ta sa December. We need to really finish chapter 2, sir, by December. Kay, para naana kay proposal paper. Kani siya. Dali ra pod ni siya actually. Nara may sample ani, ang imo lang na is you work with a statistician lang jud. For the research respondents, no, and the data analysis statistical treatment nato. Mo double time na jud ta sir no, kay very behind na kaayo ta, daghan tag na miss nga Saturday classes because of kanang mga activities ya, fiesta pa dayon na ay kanang mga activities pod sa foundation day. So mas maayo nga mahuman-human na kaani sir kani nga part. Ato dyan yung paspasada by December si methodology. At least, masking ko answer, before ta mo balik pag January, nakasubmit na kag chapter 1 and 2. Si ma'am niya, kanang, pwede na ko mapacheck kung background of the study, ma'am. Pwede jud kay sir, i-send lang sa messenger niya. Ano lang nato. I-check lang nako. So, sige ma'am. Sige sir. Then ako din siyang introduce before ta mo end kay dali ra man nato ang session no. So ako lang i-introduce ni siya si Turnitin. So si Turnitin sir is a plagiarism checker and kuan siya similarity test sa school, ginagamit po ni sa other universities. So akong ginabot sir is gina-upload na ko ang full paper sa mga bata, no? And then once i-upload na ko siya, sumulat na ko mga pila ka minutes, mo generate na dayon siya og result. So diri Santa Rita ang ato ang standard is 15% overall similarity, L0 AI writing. So may kag similarity sir, parehas ani nakita niya nga na ay 3% wala siya na properly cite or nagkuha siya sa internet pero wala niya gibutang sing reference list or sayop ang pagka-cite niya. Pero dili siya yung anak kadaghan because 12% pasara japon siya sa similarity test. Overall sa 7 pages niya nga introduction, no, or chapter 1. So makita diri asa dapit nga mga paragraph ang naay similarity kay pag click na ko aning number 4, makita diri asa niya gikuha and then identical jud kay ang text, no, high levels of biological diversity, natural resources and cultural heritage, which is similar ra pod ani nga text, no. So meaning wala na paraphrase og tarong ni student. So matabo ra ni siya sir if wala siya gi-paraphrase og tarong. There are some words nga still similar to the original text, no. So grabe ka stricto din ang Turnitin, ma'am. Sa una ka Grammarly man mi before,
dili kay siya ana dali kay makita, and then ang kanit mo sa Grammarly sir is for example madakpan nga kanina siya similarity sa original nga source, kanang pag-click nimo ni sa Grammarly mutabang siya paraphrase no, so i-paraphrase niya diha no para mausab sa kuan Turnitin is dili siya ma-paraphrase, so you have to edit it no, i-edit lang jud siya. So bali dapat tanan nga words ma'am imo jong i-paraphrase islang gid tanan no. Or kung ano naman sir, basta dili man jud malikayan nga, di man jud tanan nato ma-paraphrase, pero at least maigo lang ka sa 15%. Kani kapasar man Japon ni, mo yellow ra ni siya or mo red, meaning lapas na jud siya sa acceptable percentage, kay ang percentage nga acceptable overall sa paper is 15%. So basta dili lang malapas ana, so kani okay ra man ni 12. Then ako na pong iagi na pod og Turnitin na pod, for example if mag chapter 2 na pod ang student, so on and so forth. So ing-ayo ni siya sir kung i-inform lang kadaan kay para at least aware ka kay moagi pod og same ang kuan ang graduate school, so kani sa kuaning student sa college no, so ginaagi na mo siya og Turnitin, and then naa ni siya certifications, usually ing ani ni ang similarity report, ay sorry, Basta iya ding madakpan no. oo, i-paraphrase siya sir, or kanang sa ako ang dili ko mag-copy paste, kanang corner na ko siya, gina-encode manually. So, ang itsura niya kung mag-similarity report, kay mo man ni siya pangitaan sa one of the requirements po sir kung mag-thesis writing na ka. So, sa ato kay kuan pa man gud ni siya good. This is methods of research pa. So, kuan lang siya, research writing raman siya. So, yung ani ra ni. On I8, wala na cited, 4 missing quotations, 1 missing citation. Practice 12% na siya. So, muna siya ang similarity report. And then, asa siya nga sources nakuha. Nga, gina-highlight ra niya asa dapit. The rest, okay raman, wala naman. Kani gina-exclude ra nako. So, once ma-exclude na ako ni siya, mulasan ra ang iyahang percentage. Kaya gina-exclude na akong references. Kaya naman jud, dili man jud na malikayan nga makopy jud nimo ang exact jud nga reference. So, i-remove naman ako siya. So, musamot pa jud nagkagamay ang score no, or similarity score. The more gagamay siya, the more the better. Okay, so more man na siya sir ang kuan nato no, ato ang procedure sa pagplaster sa to ang RRL. Muhatag na kog example, lahi na po din siya nga example from the katong usa nga paper, kay katong kung sa UNOR lahi ang among plastada ato. So ato lang siya i-follow ang sa GSU nga format kay para similar po sa Santa Rita no. So natay conceptual, and then our related studies, foreign and local, and then ang ato ang relevance or our synthesis. So I will give you a copy of this one as an example nga basihan nimo siya sir para inig kaabot ato og November 9 na anatay agi no. Complete na imong introduction, and then you're halfway na, you're done with the conceptual literature. Tiwas na lang ka sa local and foreign, and then relevance. So, November 9 ito sir ha, dapat nahuman na siya tanan, and then chapter 2, tunga na ang natiwas. Narakay question sir, before ta mo dismiss? Sa background of the Yes study sir. ma'am ba kanang upat ra biya ka paragraph akong nahimo Ay, ma'am. okay ra na sir, wa dyan ay kaso. Basta naara ang ato ang global, regional, local, perspective, naara ang ato ang rational, gap in the literature, ug ato ang rational. Basta importante na apod ang gap, importante kay na siya, no? Sige ma'am. Ako niya ipa-check Sige. nimo ma'am Once ha. nga humana ka karon sir, pwede rin mo isend sa ako ang messenger niya. Ako rin ang i-check. I-word format lang kay para at least maagi po nako siya, ma-check nako siya. Sige ma'am. Sige sir. Some more questions sir before ta mo dismiss? Wala na ma'am, okay ma'am. So, thank you so much for joining me today, sir. Very short atong session ron, no? Kay para dili pud ka ma-overwhelm sa mga task nga buhatonon. And then, hopefully, kanang, ini kita na to, ini ka November
at least okay na ang imuhang RRL. Kung sir, kung naa pa man kay extra time, yan nahuman na ka sa conceptual, pwede nimo anam-anamon ra pod ang related studies para at least sayo-sayo ka maka-start sa imuhang conceptual and imuhang theoretical framework. Sige, Okay, sige, sir. And ma'am. then this recording is available also sa ato ang Google Classroom. Dito rin na ako ibutang tanan nga materials. Okay, so Sige, ma'am. thank you Thank you, so ma'am. much, sir. And then, bye-bye. See you November 9. Sige, ma'am. sir. Thank you, Bye-bye, ma'am. See you, sir. ma'am.